Nais mo bang malaman ang proseso sa calamity loan sa SSS? Sa video ko ito ating pag-uusapan. Dahil ngayon, ipapaalam ko sa inyo ang mga criteria or standards kung ikaw ay pwedeng makapag-process ng calamity loan at mga requirements. And also, ang proseso dahil online lang po gagawin ang lahat para hindi na hassle at hindi ka napapupunta pa sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo. Kaya ngayon, ipapaalam ko sa inyo one by one para mayroon kayong idea kung ano ito at paano ito gagawin. But bago natin pag-usapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video kong ito. At para malaman ko din na kung taga saan ang mga viewers ko, i-comment mo kung taga saan ka. Para naman ma-shoutout kita in the next video. At kung mayroon kang concern regarding to this vlog, pwede din i-comment kung ano yon para sagutan natin, no? Kung sino yung mga mag-comment dyan. And also, ito lang po yung hinihingi ko sa lahat. You can just subscribe me and you can just help me by that. No? I-subscribe nyo lang at kung nais nyo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At nag-upload ako ng mga informative contents na kung saan it really help sa inyo kung ano man yung mga gusto nyo ipag-process. Lalo-lalo sa mga IDs, lalo-lalo sa mga SSS process, and ganitong contents. So, related lang po yun. Yan po ang aking mga contents dito sa aking YouTube channel. And kung ikaw ay ready na makinig sa step-by-step process na calamity explanation ko ngayon, atin na pag-usapan. Let's go. Ngayon, pag-uusapan muna natin ang mga qualifications sa pag-avail ng calamity loan. Unang-una, kinakailangan may at least 36 monthly contribution. So every year, may 12 months po tayo. So 36 ang nakalagay dito. So ibig sabihin, 3 years po tayo dapat merong monthly contributions. And 6 of which must be posted within the last 12 months before the month of filing of applications. For example, mag-a-apply tayo this August. Dapat po meron tayong na-contribute sa SSS last 2023. Kahit putol-putol, pwede po yun. As long as umabot po at na-contribute po yung 6 months sa SSS before tayo mag-file ng calamity loan. Pangalawang qualifications, kinakailangan living or residing in the declared calamity area. So for example, ang lugar na ito ay declared as calamity area. So kung ang nangyari ay taga doon ka, so you are qualified. Pero kung hindi pa updated ang mga nasa ID mo dahil kakalipat mo lang or baguhan ka pa lang dyan, or hindi pa na-update ang iyong address. So kinakailangan pumunta ka sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo at ipa-update yung address ninyo para naman mapasok kayo doon sa number 2 na qualifications. When it comes naman sa number 3, kinakailangan below 65 years old at the time of loan of application. Kinakailangan hindi aabot sa 65 years old dahil ang nire-require dito below 65 years old na po at the time po na mag-profile siya ng loan sa calamity. Pang-apat po is have no final benefit claim such as permanent total disability or retirement. So very understandable na po yung nandito. Kinakailangan walang final benefit such as claim benefit or yung permanent total disability na pension or ganon or retirement ganon. So number 5, have no past due SSS short-term member loans. So kinakailangan wala kayong past due na mga loans dyan sa SSS. So next is walang outstanding restructured loan or calamity loan or condonation, yung mga loans na ganyan. Dapat wala kayong mga past due. Or kung magtatanong kayo, sir, meron kaming salary na loan. So
pwede po ba kaming makapag-calamity loan? So, ang sagot po doon, pwede po as long as wala po tayong mga tawag dito, mga past due or walang mga hindi nabayaran na mga loans. As long as okay po tayong yung contribution natin at wala po tayong mga past dues, so you are qualified po. If nakita ninyo sa dito na qualified kayo, so ang gagawin natin is doon na tayo sa process kung ano ba yung dapat natin gawin sa pag-apply ng calamity loan. Add-on lang sa number 6, kinakailangan wala po tayong restructured loan or other calamity loan. Hindi po pwede yung mag-apply po tayo na meron pa tayong condonation or itong mga loans na ito sa number 6 na sinasabi sa number 6 dahil hindi po pwede. Ngayon, gawin natin ang proseso sa online. So, gagamit tayo ng mga search engines. So, sa akin, mas madali sa akin sa Google Chrome. Kaya dito na ako magpa-process paano ng calamity loan. Una-una, kailangan natin i-search ang SSS website at i-click natin yan. So, yan ang pinakauna, ang una nating i-click dapat. So, ito po yung website ng SSS. So, may nakalagay dyan, member, SS Online, and any queries kung ano po yung concern ninyo regarding sa SSS. And medyo pasensyahan nyo na po ang aking internet ngayon. Medyo mahina na po siya. Kaya antay-antay lang po tayo at i-refresh ko muna baka ayan. So, dito maglalagin tayo at magpo-process tayo sa ating calamity loan. So, ang gagawin natin is ilagay ating user ID at saka password. Ayan. So, example natin yan. Lagay natin dyan. At kapag tapos na po tayo maglagay sa mga important details, i-click natin ang napakalaking sign in. At sa pagka-open nyo po ay ito ang inyong makikita. So, you can read it po. Ito ay ang members survey consent. Pero, ang gagawin nyo lamang po dyan ay i-click yung maybe next time. Kapag nakarating ka na sa portal ng SSS, ito yung mukha niya. So, may nakalagay na home, member info, inquiry, benefits, loan, services, payment reference number. So, yung sadya natin dito is makapag-loan. So, i-click natin or i-long press natin yung loans at makikita natin dyan ang ating hinahanap. Ito yung lalabas na mga pwede nating applyan na loans sa SSS. Merong salary loan, calamity loan, pension loan, consolidation of past due, short-term member of loan with condonation of penalty program. Pero isa sa ating mga sadya na iproprocess dito is yung calamity loan. So ang gagawin natin, i-click natin ang calamity loan. Kapag ito ang nakita ninyo sa pagka-click nyo na apply for calamity loan, ang ibig po sabihin niyan, wala pa po kayong mga ATM para sa disbursement kung saan ihulog ng SSS ang iyong loan. So, ang gagawin lang po natin is mag-apply or mag-sign up. Saan po ba mag-sign up? I-click nyo lang po yung blue na nakalagay dyan sa click here at kinakailangan po na active ATM or account number po sa ATM or yung mga pwede ihulugan ATM po mismo. Hindi po nila ina-advise na magamit po tayo ng mga e-wallets kagaya po ng mga GCash kasi kapag loan sa SSS nire-require po talaga nila ang ATM. Pero kung sa pagka-click nyo ng apply for calamity loan ay ito po yung lalabas, ibig po sabihin nun ay you are qualified to apply for calamity loan. So, ang gagawin na po natin is ipagpatuloy po ang proseso nang sa gayon ay malaman natin kung ilan yun ang pwede nating ma-loan sa calamity. So, dito, i-click natin yung may nakalagay select kung anong typhoon or calamity ba yung naranasan mo or naranasan sa mag-apply ng calamity. Tapos, once you have choose the calamity na nangyari kung saan ka man nakatira, so i-click mo lang po yung proceed. Kung ganito yung lalabas pagkatapos mo maklik ang proceed,
huwag lang po kayong mag-alala. Dahil napila ka na kayo dito, loan application will be rejected. Baka malungkot ka na pagkabasa mo nito. Ang ibig lang pong sabihin nito is, yung lugar ay hindi po kasali sa mga dineclare na mayroong state of calamity. So, kung ikaw ay nakatira sa lugar ngayon kung saan dineclare na may state of calamity and you wanted to apply talaga, and ang gagawin mo is pupunta ka sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo at ipa-update yung home address mo para matukma na siya kung saan dineclare ang lugar na mayroong state of calamity. Kinakailangan po sa pag-update ang Accomplished Member Data Change Request Form or E4 at magdala lang po kayo ng mga valid IDs or yung PSA nyo po sa nearest SS branch sa inyo. Pero kung sa pagka-click nyo ng apply or proceed, so ito yung lalabas na may nakalagay na kung magkano yung matatanggap mo na amount sa pag-loan ng calamity loan. So that's really good para naman makapag-proceed na tayo sa ano yung next na process na gagawin. So ang susunod na gagawin natin is i-click natin yung proceed. So kapag makaabot ka na dito, so ang gagawin mo lamang dito is i-click yung conform or agree to proceed at saka yung proceed na dito sa gilid. So ito yung lalabas. Ang mangyayari dito is papakita sa iyo yung loanable amount, pero may katumbas pa yan na kaltas or bayad sa processing. So hindi na po yun exact. So ang pwede nyo pong ma-loan na pera dito is above 20,000 po, or 20,000 po yung maximum na pwede nyo pong ma-loan dito. So dapat dito ipapa-certify sa inyong mga employer para man kung ma-certify nila, masabuti maka-approve na sa inyong ina-apply na calamity loan. Dahil kung hindi siya ma-certify ng inyong employer, ang ibig sabihin nun ay maulit na naman kung mag-apply ka po. Kaya kailangan kung mag-apply tayo, i-inform natin ang ating mga employer para alam nila at makapag-certify sila at makapag-perma sila doon sa ating ina-applyan na calamity loan sa SSS. Dahil kung ganito yung lalabas na you have successfully submitted, so mas mabuti. So antayin natin kung kailan mahulog at kailan mag-ano yung employer natin. Nasanay nasundan nyo ang ating tutorial ngayong araw at nasanay marami akong naibigay ng mga kaalaman patungkol sa calamity loan na process, lalo na sa mga walang idea. So ito lang po yung makakaya ko na ibigay sa inyo. Hanggang sa muli, bye bye!